Presko nang ipinatawag ni Nadia Montenegro nitong Huwebes. 3 araw makaraang i-dismiss ng korte ang isinampa niyang child abuse case laban kay Annabel Rama. Pero kasabay nito, kinatigan naman ng husgado ang 14 counts of libel at 2 counts of unjust vexation na inihain ni Nadia kontra Annabel. When the prosecutor's office dismissed the child abuse case, they did not dismiss it on the fact that wala daw talagang findings. All that they were saying is that it needed corroborative witnesses. Why we could not produce witnesses is because the witnesses we wanted to produce were scared of her. Yun ang dahilan po. Meron talents niya, meron ding mga katrabaho niya, meron din mga nakatrabaho ng mga anak ko na nakita kung paano niya trinato yung mga bata. These people are scared to lose their jobs. Sa motion for reconsideration namin, may mga facts kami na mas lalo pa namin ipupush para ipakita sa Office of the City Prosecutor that indeed the crime was committed. Hindi ako na-disappoint. Parang kahit papano yung 14 counts ng libel na yon at yung dalawang unjust vexation, it still proves that what I am saying is true. Sa isang statement na ipinadala sa Star Talk TX, ipinahayag ng Calleja Law Office na may hawak sa mga kaso ni Annabel na, and we quote, "With regard to Ms. Montenegro's statement that she intends to present new witnesses, that is well within her right or prerogative to do whatever pleases her. But again, it must be reiterated that it is not the number of witnesses that matter in the end, but only the truth. And the truth has already prevailed that there was no child abuse. With regard to the libel cases still pending, it is likewise our client's right to file the proper motion for reconsideration with regard to the said cases. However, we would like to reiterate that the said libel charges are merely an offshoot of the principal case for child abuse. And now that the principal case has been dismissed, we are confident that these charges will likewise be eventually dismissed." Unquote. Naglahad naman ng panig para sa kanyang ina, si Rufa Gutierrez, sa presko ng The Mommy Returns ng Regal Films. I'm very happy that the case Nadia Montenegro filed against my mom was dismissed today. Siyempre, nung tinawagan po ako ng lawyers ni Mommy, I was very happy and kinongratulate ko agad si Mommy. You know, my mom's name was cleared. For us, that's the most important thing. How did Rufa's mom take the resolution to the child abuse case? No, she was just calm. My mom basically had to fight for her honor, fight for what she believed in, at nagsabi lang siya ng totoo. And tungkol naman sa mga libel cases against her, that's actually just a reaction of the child abuse case against her. Bilang isang nanay, bilang isang tao, you know, ang nanay ko nasasaktan din. Bagamat hindi raw niya alam kung mapapatawad niya si Nadia, ayaw na lang itong patulan ni Rufa. No, I don't want to fight with her, you know. I just want a peace-loving, happy life. Bukas ba ang isa't isa sa muli nilang pagkakaibigan? No, I don't think we could ever be friends again. I choose my friends and I want to be surrounded by people who are positive, people that will uplift me, people that will make me move forward. So, being magkaibigan, definitely not. But I don't wish her any harm. Like what he said, maybe we can be civil. Yung sa statement niya, I agree with that. Kasi siya ang unang bumitaw sa akin eh. Hindi po ako nawala sa live scene. Oo, okay. Sa live music scene. Dekada 90 nang makilala ang singer-songwriter na si DJ Alvaro. Fresh out of the University of the Philippines, she became a household name matapos kagatin ng publiko ang kanyang single na pinamagatang Ang Tipo Kong Lalaki. Hindi na follow up kasi masyado kasing big hit, ang hirap sundan din. Unang-una siguro wala nang pumantay na kanta sa kantang yun. Parang wala na. Bagamat nakagawa pa ng 3 recording albums, hindi naabot ng mga ito ang kasikatan ng kanyang unang single. Hanggang sa unti-unting mawala si DJ sa mata ng publiko.
Gusto ng nanay ko kasi mag-abugas siya ako. Nag-abugas siya nga ako sa San Sebastian for 1 year. Eh kaso hindi ko na natuloy kasi ang daming binabasa, hindi ko kakayanin. Masyadong masakit sa utak. While she was on a self-imposed hiatus, nakilala ni DJ ang percussionist at band member na si Oliver Dueñas, ang ama ng kanyang 10-month-old baby. Natagpuan kaya ni DJ ang tipo ng lalaking hinahanap niya noon sa kanyang kanta? Siguro. Pero hindi naman siya bastos. Hindi ba talaga? Hindi. Mahalay lang. Hindi. Oo, tipo ko pa rin. Tipo mo pa rin? Maginoo. Maginoo naman. Oo, maginoo naman. Lalaki. Oo. Ah, Mabait. so, gusto mo. Nasunod pa rin yung kalahati ng gusto ko. Bagamat aktibo pa rin siya sa mga live events, mas priority ngayon ni DJ ang kanyang bagong negosyo. Ito po yung aming munting negosyo na pinagkakaabalahan ko ngayon pag hindi tumutugtog. Ilang buhos kayo dito sa... Kung malakas po, mga nakaka-30, ganyan. Kung mahina, mga 10. Medyo malakas ngayon po. Opo. Kasi mainit. Tanggap na ni DJ na hindi na maibabalik pa ang naranasan niyang popularidad noon. Ngunit dahil umiikot sa musika ang kanyang buhay, hindi anya siya hihinto sa paglikha ng mga awitin. Never stop hoping. Laging umasa pa rin. And of course, kasama ng pag-asa ay yung trabaho, yung pagsisipag. So, kailangan masipag ka. Kailangan may mga kaalaman ka rin sa mga bagay-bagay. Na-realize ko lang yun nung medyo nagka-edad-edad na ako. Mensahe ko sa mga katulad kong lulubog lilitaw. May pag-asa ba? Basta palutang-lutang lang kayo. From one singer to another, ang singer-composer na si Odette Quesada, pilit na tinatanggap ang pamaalam ng asawang si Boji Pa Dasig. Meanwhile, back to Janine Gutierrez for Tweet X. Ito po ang ilan sa mga fan signs. Mag-request na rin kayo sa personal Twitter account ko na @Janine Gutierrez with the hashtag StarTalkTweetX and your name syempre. Magbabalik ang StarTalkTX. Mula sa pagiging kongresista, Lani Mercado, tatakbo na nga bang senadora sa darating na eleksyon? Abangan! Marami pa tayong kakainin na at kailangan marami pa tayong ma-experience para tayo lumahok sa mas mataas na posisyon. Jana Dominguez, isinilang na ang anak sa ex-boyfriend ni Iwamoto na si Mickey Ablan. Mag-New Escanol ka! Best in removing pimple-causing dirt. Now with Microplan's antibacterial formula, no to pimples, yes to fun. Escanol! Tuloy-tuloy ang pag-boost ng mga intriga sa Star Talk. Hatid ng Sunsilk Smooth and